Ngayon at itutuloy nga natin ang Chapter 1 Dragon Ball Shippuden. Sa unang kwento nga ng Chapter 1 ng Dragon Ball Shippuden, ay hindi ko nga pala natuloy ang buong kwento dahil nga sa medyo tinamad, pero ngayon nga ay itutuloy na natin, at ito na ang karugtong ng kwento. Nagsimula ito nang magising na si Goku sa pagkatulog. Nang tuluyan ng nagising itong si Goku, ay nakita niya nga ang computer ni Gohan na palutang-lutang na sa ilog, kaya maiyak-iyak nga itong si Goku habang pinupulot yung sirang computer, dahil sa hindi nga daw siya papakainin ni Chi-Chi sa loob ng isang buwan. Pag nakita ni Chi-Chi na hindi maayos ang computer ni Gohan, sa hindi nga nakakaalam si Goku nga ang sumira ng computer ni Gohan, kaya ganito na nga lang ito nag-alala si Goku sa nasirang computer, dahil sa malalagot nga siya kay Chi-Chi kung hindi pa rin ito maayos. Pagkatapos ay nawiwarduhan na nga itong si Goku sa lugar na nakikita niya dahil sa hindi siya pamilyar at hindi niya nga alam kung nasaan siya, at tinawag na nga nitong si Goku ang sasakyan niya na si Nimbus pero hindi nga dumating. Sinabi na nga lang ni Goku na magtatanong na lang siya sa sino mang makita niya sa paligid, at umalis na ito. Pagkatapos ay ipinakita nga sina Hidan at Kikuzo na nag-uusap tungkol sa seremonya, at may naramdaman nga itong si Kikuzo na kakaibang chakra sa likod nila. Bigla ngang naghagi si Kikuzo ng tatlong kanay sa likod nila, kasi naramdaman niya na paparating ang kakaibang chakra sa likod nila, na ang tinutukoy nga nitong si Kikuzo ay si Goku. At ayan na nga, biglang ang sumulpot si Goku sa likuran nila ng napakabilis na humihingi ng pasensya sa kanila, dahil sa nahulog daw nila yung tatlong kanay. Guys, sinalulang nga ni Goku ang tatlong kanay ng walang kahirap-hirap na hinagis ni Kikuzo sa kanya, na ikinagulat ni Hidan at Kikuzo. Syempre ibang level yung lakas ni Goku, kaya madali lang para sa kanya na saluin yung tatlong kanay, at inakala nga ni Kikuzo na isang genjutsu ang ginawa ni Goku, dahil sa sobrang bilis, kaya binali niya nga ang dalawang daliri niya. At dahil nga sa katangahan nitong si Kikuzo, ay napasigaw nga siya sa sobrang sakit. Nagtataka nga itong si Hidan kung bakit binali ni Kikuzo ang darili niya. Ang sabi nga ni Kikuzo, ay sakit lang daw ang makakawala sa genjutsu, dahil nga sa sinabi ni Kikuzo na genjutsu daw yung ginawa ni Goku, ay sinaktan nga rin ni Hidan ang sarili niya, sa pamamagitan ng pagtusok ng katawan niya gamit ang triple-bladed side, dahil sa inakala na nga rin ni Hidan na napasailalim sila sa genjutsu. Pero hindi nga naintindihan ni Goku kung ano ang ginagawa ng dalawang ito, kaya nagpaalam na nga itong si Goku, dahil sa nawiwarduhan nga siya sa dalawang tao na hindi niya kilala, kasi sinasaktan nila yung sarili nila nang hindi alam ni Goku kung ano ang dahilan. At ito na nga, napunta na nga itong si Goku sa bayan ng Konoha na dala-dala pa rin yung computer ni Gohan. Nang papasok na itong si Goku, ay hinarang nga siya ng tatlong ninja, para hinga ng pass para makapasok sa loob, pero sumagot nga lang itong si Goku na wala siyang pass. At sinabi niya nga sa tatlong ninjang ito na, gusto niyang pumasok sa loob para kumuha ng makakain. Nagtataka na nga ang tatlong ninjang ito kay Goku, at inisip na baka isa siyang spy. Humingi nga sila ng pasensya kay Goku na hindi niya sila pwedeng papasukin kung wala siyang pass. At sumagot nga itong si Goku na may itatanong lang daw siya, pero sumagot nga ang isang ninja na ito na, dumating daw itong si Goku para makakuha ng impormasyon at isa daw siyang spy, kaya huhulihin nila ito. At ayan na nga sabay nga nilang inatake si Goku. Pero walang kahirap-hirap nga lang iniiwasan ni Goku ang ginawang atake sa kanya, at sinabi nga ni Goku sa kanila na ayaw niya magdulot ng problema at gusto niya lang mahanap ang direksyon papuntang Central City, pero hindi nga nakinig ang mga ito sa kanya. At ayan na nga, naglabas nga si Goku ng explosive wave dahilan para tumalsik ang tatlong ninjang ito na umatake sa kanya, at nagulat nga ang ninja na ito sa ginawa ni Goku, na lumabas na yung mata sa sobrang gulat. Ang sabi nga ni Goku dito sa isang ninja na natatakot sa kanya, na magigising daw yung kasama niya sa loob ng 5 minuto, at nagtanong na nga itong si Goku sa isang ninja na nakikiusap na pwede ba daw niyang sagutin ang tanong niya, pero hindi nga ito makasagot. Ipinakita nga si Azuma na napansin ang ingay, at maiyak-iyak nga na lumapit ang ninjang ito kay Azuma para magsumbong na may spy, at tinanong na nga ni Azuma si Goku na may halong yabang na mukha daw na malakas itong si Goku, pero hindi nga daw magtatagal dito ang mga spy. Akala nga nitong si Azuma na isang spy si Goku kaya di daw ito magtatagal, magpapaliwanag pa nga sana itong si Goku, kaso biglang ang sinabi ni Azuma na hindi na daw kailangan pa na pag-usapan ang sarili ni Goku. At ayan na nga, hinamon nga ni Azuma si Goku sa isang sparring, at sinabi kay Goku na may halong yabang, na titingnan daw nilang dalawa kung ano ang magagawa ni Goku sa kanya, pero biglang ang tumunog ang sikmura nitong si Goku dahil nga sa sobrang gutom, at sinabi niya kay Azuma na hindi daw ito ang sandali kaya humingi nga ito ng pagkain kay Azuma. Sumagot nga itong si Azuma na, kung matatalo daw siya ay bibigyan niya si Goku ng pagkain, at papayagan niya ito na makapasok sa loob ng Konoha.
Tuwang-tuwa nga itong si Guko sa narinig niya, kaya bigla itong ginanahan, at sumugod na nga itong si Asuma kay Guko. Ang sabi niya nga na wag daw isipin itong si Guko na tatagal siya ng 10 segundo, habang sumusugod na nga itong si Asuma kay Guko, bumayan na nga, inapakan nga ni Guko yung mukha ni Asuma, hindi na nga nakaporma itong si Asuma dahil sa nakaharang nga yung paa ni Guko sa mukha niya, habang nakaapak nga yung paa ni Guko sa mukha ni Asuma, ay sinabihan niya nga ito na wag kalimutan yung pangako niya na pakainin siya. Sa makatwid matapos talunin ni Guko si Asuma, ay tinupad nga ni Asuma ang pangako niya kay Guko na pakainin siya, habang kumakain si Guko ay tinanong nga ni Asuma si Guko kung paano niya natutunan ang jutsu niya, pero hindi nga alam ni Guko kung ano ang jutsu, kaya hindi niya masagot si Asuma sa tanong niya, at tinanong nga ulit ni Asuma si Guko, na yung ginamit ni Guko kanina para talunin siya, pero sagot nga ulit ni Guko kay Asuma na hindi niya naintindihan. At biglang ang dumating si Kakashi sa likod nila na binati agad si Asuma, nagtanong nga agad si Asuma kay Kakashi kung ano na ang balita kay Naruto, sagot niya ni Kakashi na umalis si Naruto 1 taon na ang nakalipas kasama si Jiraiya, at nagbiro nga itong si Asuma kay Kakashi na pagbalik daw ni Naruto ay mas malakas na ito kaysa kanya, napansin nga ni Kakashi si Guko at nagtanong kay Asuma kung sino siya, sagot nga ni Asuma kay Kakashi ay isang kakaibang ninja na tinalo ako sa pastahan. At nagulat nga itong si Kakashi kay Guko dahil sa natuklasan niya ang napakalakas na chakra ni Guko. Matapos kumain ni Guko ay maiyak-iyak nga si Asuma na tinitingnan yung wallet niya, kasi naubos nga ang pera niya dahil kay Guko na napasubre sa pagkain. Habang maiyak-iyak nga itong si Asuma na tinitingnan yung wallet niya, ay tinanong nga ni Kakashi si Guko kung isa ba siyang shinobi, pero sagot nga ni Guko na hindi, at nagtanong nga ulit itong si Kakashi kay Guko kung bakit nandito siya sa village nila, sagot naman ni Guko na gusto niyang magtanong ng daan pa uwi, at sabi nga ni Guko na hindi niya talaga alam kung paano siya napadpad dito, pero hindi daw siya nagsisisi dahil sa natikman niya yung napakasarap na ramen, at biglang ang naalala ni Kakashi si Naruto kay Guko dahil sa magkapareho sila na nagsasalita ng hindi nag-iisip. At tinanong nga ni Kakashi si Guko kung saan siya pupunta, ang sagot nga ni Guko ay pupunta siya sa Central City, napaisip nga itong si Kakashi kung saan ang Central City, at sinabihan nga ni Kakashi si Guko na ang bayan sa gitna ng mapa ay tinatawag na Konoha, sumagot nga itong si Guko na malayo ba daw ito, pero sinagot nga ulit ni Kakashi si Guko na nasa Konoha na sila, lumingon-lingon nga itong si Guko para alalahanin kung saang lugar na siya, at dito pa nga lang napagtanto nitong si Guko na naligaw siya, napahawak nga itong si Guko sa ulo niya dahil sa ngayon niya lang ito nalaman. At ito na nga, nalaman na nga ni Guko na naliligaw pala siya, kung hindi nga dahil dito kay Kakashi ay hindi ito malalaman ni Guko. At dito na nga nagtatapos ang Chapter 1 ng Dragon Ball Shippuden, hanggang dito na nga lang pala tayo, salamat, at hanggang sa muli.